Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo, the sacred union. Wow. So, meron ditong romantic partnership na po pwedeng papasukin kayo, Libra. This could be a new relationship, no? Pwedeng ganon. Or, po pwede rin naman na baka nandoon na kayo sa isang romantic partnership and maybe magpapakasal na kayo, no? This is sacred union. So po pwedeng may wedding, no? Baka leveling up na kayo ng inyong commitment with your person sa ngayon. So congratulations. So tingnan natin kung ano pa. And maraming salamat Libra, no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, what else? We have life purpose. Wow. So, baka nahanap nyo na yung inyong life purpose. Baka now is the time na that you have felt na, teka lang, diba? What I'm doing right now is, siguro, ito na yung purpose ko sa buhay. Kasi, malalaman mo din, Libra, if you are already living your purpose. Kasi, iba yung saya ang mararamdaman ninyo. Kapag ginagawa ninyo ang isang bagay na yung bang parang hindi ninyo ma-quantify, 'di ba? Yung saya na nararamdaman ninyo. Hindi ninyo mag-gauge kung anong grabeng lalim ng saya na nararamdaman ninyo, at saka very fulfilling. No? Very fulfilling, very happy ka, joyful, yung nararamdaman ninyo. Alam ninyo, malalaman ninyo na that is already your purpose. Kasi, alam mo yung hindi mo ma-explain kung gaano ka kasaya na ginagawa mo ang mga bagay. No? Katulad na lamang ng pagtulong. No? If yung pagiging compassionate ninyo is one of your purpose in life, mararamdaman ninyo yan. No? Na sa tuwing makakatulong kayo in any shape or form, whether pera man yan, energy man yan, oras man ang binibigay ninyo, or whatever kind of support, at iba yung saya, iba yung lalim ng saya na nararamdaman ninyo sa ginawa ninyong pagtulong, and every time na tumutulong kayo sa mga tao, nagaling sa kaibuturan ng inyong puso, tapos gano'n ang saya na nararamdaman ninyo. So, masasabi ninyo, no, na that could be one of your purpose in your life. Kasi hindi lang naman isa, no, hindi lang isa yung purpose natin sa buhay. Kaya, kung pwedeng ang iba sa inyo ganun na nararamdaman, and no, ibang pakaramdam. You will really you will be able to distinguish how deep, no, ang saya na nararamdaman ninyo compared sa kung anong bagay lang, 'di ba? Mababaw lang yung gano'n. So, by the way, Libra, I would like to say hi and shout out muna sa ating beloved channel member na si At Maria Yui, 3981. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. So, your next message is Nine of Swords. We have Four of Cups. Siguro nanggaling kayo rito sa isang sitwasyon na medyo siguro na-disappoint kayo, frustrated kayo, may siguro, kunyari, baka oportunidad, no, na hindi ninyo nakuha, nakalagpas sa inyo, something like that. Or baka meron kayong mga tatrabahuan, meron kayong pinag-e-effortan na sitwasyon na hindi ninyo na-achieve, no, or hindi napunta sa inyo, kumbaga. Kaya parang eto, nai-stress kayo, nafo-frustrate kayo, naiinis kayo, something like that, no? O pwedeng ganon. Pero ngayon kasi meron kayong offer no? Meron kayong offer. So, ibaling nyo na lang ang inyong sitwasyon or ang inyong attention dito sa offer na to. Kasi you never know, baka ito yung breakthrough ninyo. Ito na yung muling bubuhay ng passion ninyo. Ito yung muling magpapa-excite sa iyo. Baka ito yung opportunity na muling kikiliti, 'di ba, sa inyo, no? Libra. Kaya sana, no, think
more positively sa ngayon, at kung ano man itong stress na to, anxiety na yan, worries na yan, isang tabi nyo na yan kasi that's not going to help your situation to be better. No? Always remember, lagi ko itong sinasabi, na negative thinking or negative energy will attract the same. Will attract negative situations, experiences, 'di ba? Kaya hindi natin gusto 'yan. Mas gusto natin na maging masaya tayo. Kaya mag-project tayo ng enthusiasm, ng optimism, ng hope, 'di ba? Ng positivity para nang sa gayon mas maganda ang mga bagay ang dadating sa buhay natin. 'Di ba? Kaya focus na lang kayo dito sa opportunity kasi alalahanin ninyo din. Always remember na if it's not meant for you, then talagang hindi yan para sa'yo. Kahit anong gawin mo, kung talagang yan ay hindi bukol, ay hindi ukol, hindi bubukol, 'di ba? Kaya kung ano ang meron, kung ano yung meron kayo, doon na lang kayo mag-focus. Doon na lang, yun na lang ang pagyamanin ninyo, yun na lang ang i-improve ninyo, yun na lang yung pagtuunan ninyo ng pansin. Okay? So, ayan, good luck sa'yo. So, what else? We have Three of Swords. Na-hurt talaga kayo dito, no, Libra? Na-hurt kayo. Pupwede na talagang na-frustrate kayo rito. Pupwedeng trabaho yan, no? Baka merong posisyon na siguro in-applyan mo, 'di ba? Tapos siguro pinangako sa iyo na ikaw na yung a-awardan ng posisyon na to, ng promotion na to, pwedeng ganun. Or pwedeng bagong posisyon talaga, no, na pinangako sa iyo tapos baka nasulot sa iyo. Baka naibigay sa iba. Baka kasi merong, alam mo na, kalakaran ng Pilipinas na kung sino yung mas, alam mo yun, sino yung nagpapalakas, sino yung, diba may mga ganon, may mga naglalagay, mga ganon. So siguro ganon na biktima kayo ng ganon. So pwedeng ganon. Or, meron din ako napipick up dito na pwedeng relationship ito. Since we also have partnership dyan, so pwedeng ang iba sa inyo na hurt kayo ng someone na karelasyon ninyo. So, but this is tapos na, no? This happened already in the past. Tapos na to, kaya lang maaaring bumabalik-balik sa diwa ninyo, baka nare-refresh kayo sa naging sitwasyon dito. Kaya ngayon, naiiyak na naman siguro kayo, nalulungkot na naman kayo, nabuwisit na naman kayo. Kaya siguro, no, pwedeng yung ang tawag dito, yung sama ng loob ninyo rito, yung galit, yung mga ganon. Baka yun uli, no, yung nagkakos ng anxiety ninyo. Yun uli, yung nagpapaiyak sa'yo, nagpapalungkot sa'yo. Kasi parang na-remind na naman kayo. There could be something dito or someone na parang baka nakausap ninyo, nakita ninyo something like that. At yun na nakapag-remind sa iyo ng nangyari. Kaya ngayon, ayun, parang bumabalik sa diwa ninyo or sa dibdib ninyo kung ano ang nakaraan. So, what else? We have Six of Wands. Ayan. So, maganda rito, magtatagumpay ka. So, maaaring lahat ng ito, yung mga nararamdaman ninyong ito, baka one day mapapawi din yan. One day, magigising kayo sa katotohanan na, teka lang, no? This is not going to help me, not going to help my life to be better. Hindi ito makakatulong sa akin. Hindi ito makakasuporta sa akin. Kaya maaari na mag-iisip ka talaga ng positive at mag-focus ka sa kung ano ang makakabuti para sa'yo. And you are going to succeed over this, no, negativity. It's not easy, di ba? It's easy said than done na mag-move on ka, na mag-move forward ka. It's true na napakadaling sabihin pero it takes a lot of courage, of effort at willpower para malagpasan mo ang mga ganito. But feels like to me that you are going to do that, no? You are going to do just that. Kaya malaking tagumpay ito para sa iyo, 'di ba? Yung kalimutan mo na, mag-move on ka na from this heartache or heartbreak, yung tumayo ka dyan sa inyong mga paa at tignan mo kung ano ang mayroon sa buhay mo, yung pagbabago, yung pag-shift ng energy ninyo is not an easy thing to do, 'di ba? Kaya yung malagpasan mo ang ganito, no? That is tagumpay.
no? You can consider that your success kasi papunta ka na doon sa pagiging positibo, papunta ka na sa pag-focus sa kung ano ang maganda at mabuti, no? Kaya pwede rin ito na in some other things, pwedeng literal na tagumpay ito sa, kunyari, sa pinag-i-effortan ninyo sa work, sa trabaho, sa career ninyo, negosyo, pwede rin na may mga tagumpay kayo, no, na makakamit from there. So, we have tower. Okay? So, yung tower na to is, sudden change. Mayroong mga pagbabago dito na magaganap sa buhay mo, and this is divine intervention. No? This is the divine universe doing this for you. This is the divine universe na gagawa ng paraan, no? Para mabago na ang inyong sitwasyon at mai-align ka na doon patungo sa inyong purpose in life, no? Mai-align ka na patungo doon sa kung ano ang path na para sa'yo. Ano? Kasi baka nandito ka, na-attach ka sa isang sitwasyon na just for the sake, let's say for example, trabaho, diba? Pwedeng ang iba sa inyo meron, naka-attach kayo doon, kumakapit kayo sa isang trabaho na yun ang source of income ninyo, yun ang bread and butter ninyo, pero hindi naman kayo dyan masaya, diba? Hindi naman yan yung that's not what you love to do. Diba? As much as possible, ayaw mong maging yan ang trabaho mo, pero just for the sake na meron kang kita, just for the sake na meron kang masabing trabaho, kaya kumakapit ka sa sitwasyon na yan. No? Pwedeng ganon, no, ang sitwasyon ng iba sa inyo. But, the divine universe is not going to allow you to be there for long. Diba? At pwedeng mabago ang inyong sitwasyon. Pwedeng hindi ka na dyan magtatrabaho, pwedeng aalisin ka na dyan sa trabaho. But, yun nga, no, huwag kang mag-alala. Kasi when there is an ending, there is beginning. Diba? Hindi ka hahayaan ng universe na ialis sa ganyang sitwasyon na walang inihandang pupuntahan ka. Walang inihandang bagong sitwasyon na papasukin mo. Walang bagong trabaho na mapupuntahan mo. Okay? Kaya, always hope for the best possible outcome. Always think positive. Always project positivity. Wag na wag kang mag-entertain ng any kind of negativity kasi, yun na nga, it will just attract more negative situation. So, think positive despite the problems, despite the problems or despite mga obstacles na pwedeng maranasan ninyo, ano lang yan, dadaan lang yan. Diba? Wag mo lang tatambayan at dadaan lang yan, lilipas din yan. Okay? So, final message ninyo is King of Cups. There could be someone na will be very supportive of you. No? Pwedeng tatay mo to, pwedeng uncle mo, pwedeng someone na, father figure that will siguro support you, no, dito sa journey ng pagbabagong ito. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.